Nang mapansin niyang papalapit ang kanyang kasintahan, si Marco, na kasalukuyang nasa isang lihim na operasyon, ay biglang nataranta. Agad siyang nagbigay ng senyas sa kanyang kasama, saka umupo sa lounge chair at nagkunwaring natutulog. Ngunit mapanuri ang kanyang kasintahan. Sinadya nitong ihulog ang hawak na papel para masilip ang mukha ni Marco. Sa kasamaang palad, ang nakita lamang niya ay ang nakausling ilong nito. Habang tinatawag niya ang pangalan ni Marco para tiyakin ang hinala, biglang dumating ang leader ng sindikato. Dahil sa takot sa mabagsik nitong aura, agad siyang umalis na tila walang napansin. Ngunit hindi siya tuluyang umalis. Nagtago siya sa isang sulok at nagmasid. Nang makumpirma niyang si Marco na nga iyon, agad siyang lumapit at kinumpronta ito kung bakit naroon. Sakto namang napansin ng leader ang kanilang pagtatalo, kaya naglakad ito palapit upang mag-imbestiga. Mabuti na lang at mabilis kumilos ang kasama ni Marco. Itinulak niya ang babae papunta sa swimming pool para ma-divert ang atensyon. Pagkaalis ng leader, agad hinanap ni Marco ang kanyang kasintahan at ipinaliwanag ang kanyang undercover na misyon, sabay pakiusap na magtiwala ito sa kanya. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw mula sa likuran ang leader ng sindikato. Dahil dito, mabilis na nakisabay sa sitwasyon ang kasintahan ni Marco. Nagkunwari siyang galit, sinabing hindi siya makikipag-deal kay Marco, saka ito sinampal at umalis. Dahil sa kanilang mahusay na pag-arte, nalinlang nila ang leader. Ngunit sa loob ng elevator, hindi napigilan ng babae na ipagyabang sa kanyang kaibigan ang sikreto ni Marco. Hindi nila alam may kasabay pala silang tauhan ng sindikato. Dahil dito nabunyag ang tunay na pagkatao ni Marco. Agad na dinakip ang babae at ipinagbigay alam sa leader ang lahat. Sa matinding galit, agad ipinahuli ng leader si Marco at ang kanyang kasintahan.